Hello everyone! Today I am going to share with you guys my learnings and ideas about the human resource management, or sometimes called human resource development management. HRDM and HRM are just the same. But before anything else, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo namang kalimutang i-hit ang ating subscribe button, like button, at ang ating notification bell para maging updated ka sa aking mga new videos at ganahan naman akong gumawa ng mga content na kagaya nito. So kung napupusuan mong maging HR in the future or gusto mong ma-enroll ng HR major, this video is for you. Kung ikaw naman ay isang HR student na or mag-e-enroll ka pa lamang sa HR major, comment down kung bakit HR na pusuan mong i-take sa BSBA program. Disclaimer muna guys, I am not an HR expert. Estudyante rin ako katulad nyo and I am a finance major currently enrolled at Holy Cross of Davao College at may subject rin kami na Human Resource Management sa first year, second semester namin. Personally, I am an HR officer here in Davao City sa isang health and wellness company. Paano ako naging HR officer kahit hindi ako graduate? Comment down at sasabihin ko sa iyo. Ang lahat ng isi-share ko sa video na ito ay based lang din sa aking mga pinag-aralan namin, mga natutunan ko at syempre experience ko rin as an HR officer for 4 years now. So, ano nga ba ang Human Resource Management degree? According to onlineeducation.com, Human Resource Management degree programs provides training and instruction in labor law and relations, employee recruitment and development process, management theories, organizational communication, and other subjects that prepares students to manage an organization's human assets. So basically, Human Resource Management degree focuses on the employee, company's organization, and employees' benefits. Nung sa subject namin noon na Human Resource Management, nung first year pa lang ako, ay inaral namin doon about the recruitment of the employees, syempre yung selection of employees, compensating human resources, performance review and appraisal, training design and development changes, at syempre ang last ay changes in personal status. So, yan yung mga HR basics na dapat nating matutunan para may pundasyon tayo at meron agad tayong idea about the human resource management. Ang pinaka-focus talaga ng isang human resource ay ang organization ng isang kumpanya at syempre ang mga empleyado nito. Ang isang HR manager ay sinisigurado niya na ang mga empleyado ay well compensated at syempre naman pinapaalam ng HR manager sa mga empleyado ang mga karapatan nito as an employee at pinimake sure ng isang HR manager ang mga benefits ng mga empleyado na nakabase ito sa labor law or sa DOLE. Kaya hindi rin basta-basta ang trabaho namin as an HR kasi syempre kaming mga HR ay wala kaming HR, so gets nyo yun. Kami wala kaming sumbungan kasi ang mga employees sa amin nagsusumbong sa kanilang mga problema. Pangit yun kasi kung palagi kami magsusumbong sa aming CEO, Vice President or sa aming mga co-worker kasi dyan nagsisimula ang gulo. Dapat kaming mga HR or tayong mga HR ay dapat tayo ay neutral lamang at pinapakinggan natin ang both sides. Me as an HR officer for 4 years now, ang trabaho ko ay tagagawa ng payroll, tagabayad ng mga benefits like SSS, PhilHealth, Pag-ibig loans, SSS loans, at saka yung PhilHealth contribution. Ako rin syempre ang taga-interview ng mga bagong recruit na employees, tapos ako ang taga-tago ng kanilang file, 201 file siya kung tawagin. Ako rin syempre ang gumagawa ng kanilang mga contracts, at yung contracts na yun syempre ay nakabase rin sa labor law na nanggagaling sa DOLE. Share ko lang pala nung first time ko mag-interview ng isang employee, imbis na yung applicant yung kakabahan, me as an interviewer, ako yung unang-unang kinakabahan. Pero yung sa second ng tao na in-interview ko ay hindi na naman ako kinabahan. Siguro it's part of growing at syempre a story to tell. So, pumunta naman tayo sa Human Resource Management majors. Ano nga ba ang mga major subject ng isang HR? Disclaimer ulit, ang aking babanggitin na mga subjects ay nakabase ito sa curriculum kung saan ako naka-enroll sa Holy Cross Davao College at ang mga subjects na ito ay siguro sa inyo ay magkakaiba ng description pero iisa lang ang kanilang pinag-aaralan. So sa first year ay may major sila na Advanced Accounting,
Advanced Management, Human Resource Management, at HR Recruitment and Selection. Sa second year naman ay may mga subjects sila na Training and Development, Labor Law and Legislation, Administrative and Office Management, Labor Relations and Negotiations. Sa third year naman ay mga major subjects sila na Compensation Administration, Global Marketing and International Trade, Business Research, Organizational Development, Entrepreneurial Management, Production and Operation Management. Sa fourth year naman ay may mga major subjects sila na Feasibility Study, Special Topics in Human Resource Management, Project Management, Practicum or yung Internship. So natapos na natin i-discuss kung ano ba ang HR or ano ba ang HR major. Nasabi ko na rin sa inyo kung ano ang mga major subjects ng isang HR. So ngayon pumunta naman tayo sa topic kung ano nga ba ang mga possible work or possible jobs na naghihintay sa iyo pagkatapos mong i-take ang HR major. Pagkatapos mong i-take ang HR major or ang HR degree, ang trabaho na naghihintay sa iyo ay isang Human Resource Officer, HR Manager, Training and Development Officer. So, yan ang mga naghihintay na trabaho sa iyo pag natapos mo ang HR degree. Siyempre, ang mga trabaho niyan, ang mga possible works niyan, based on my experience, kasi yan ang trabaho ko. Ikaw yung tagagawa ng payroll, taga-asikaso ng mga employees benefits like SSS loan, SSS contribution, Pag-ibig Fund loan, Pag-ibig Fund contribution, at saka yung PhilHealth contribution. So, yan lang naman lahat ang aking learnings and ideas about the Human Resource Management or Human Resource Development Management. At ang lahat ng mga pinagsasabi ko dito sa video na to ay is based in my own experience at syempre yan ang trabaho ko kaya sinishare ko sa inyo kung ano ang mga nalalaman ko at kung ano ang aking trabaho or ano ang ating job description. So kung nagustuhan mo ang ating video ngayon ay huwag mo namang kalimutan i-hit ng ating subscribe